Hello, magandang araw sa lahat, lalo na po sa ating mga subscriber na nasa ibang bansa. Alam ko naman, nag-aabang po kayo ng ating pasabog halos araw-araw. Okay, mangyari lang po, meron lang po tayong inasikasong importante, lalo na po sa pamilya. Alam niyo naman, kasi puro tayo mga Pilipino. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan po natin, napaka-importante po itong pagbulusok ng trust rating po ni President Marcos, dahil ito po ay napakalaking ibig sabihin nitong malaking nawala sa kanya, dahil alam naman po natin na kaya po siya naging presidente dahil po sa napakalaking tiwala ng taong bayan, dahil magkasama po sila ni VP Sara na ngayon ay ginawa nilang trapo. Ibig sabihin, dahil hindi na po nila pakinabangan si VP Sara ngayon, ay itinapon na lang nila na parang trapo, at hindi pa sila nakontento ay ginawa pa itong basahan. Okay? So sa atin po ng mga Pro Duterte, napakasakit po ito na ginawa ng administration ngayon kay VP Sara. Pero pag-usapan natin itong pagbulusok, pagbagsak, pagsadsad ng kanyang trust rating. Ito po yung tiwala ng taong bayan, dahil sa kanyang liderato, na hanggang sa mga oras na ito ay hindi po talaga natin maintindihan kung ano po ang direksyon ng kanyang pamumuno. Okay, panoorin po natin itong balita ng UNTV, kasi po sila po ang napakagandang nakuhang video sa labas. Kumbaga, na interview po nila ang ating mga kababayan, ano po ang mga hinaing o rason kung bakit po bumulusok ang trust rating ni BBM Marcos. Samantala, bumagsak naman ang performance at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter survey ng Publicus Asia Incorporated, habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaan nagkaroon ng negatibong epekto kay PBBM ang pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Eden Santos sa balita. Hindi ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na bumaba sa 19% mula sa 33% ang approval at trust ratings ni PBBM sa inilabas na pahayag first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. So isipin mo, nakakuha pala siya ng 33%, at saka ngayon bumagsak po siya diretso dun sa 19%. Ang tanong ngayon, ano ang kasunod na rating? Baka negative. So malamang ang susunod na rating niya, this gonna be after the election. Pero ito na nga, from 30% bumagsak po siya ng 19%. Napakasakit po, BBM, ang binagsak ng iyong trust rating o tiwala ng taong bayan na hindi nyo po pinag-iingatan. Panoorin mo natin. Naniniwala ang mga netizen na nakausap ng Net25 News na nakaapekto sa pagbulusok ng ratings ni PBBM ang pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 2025 at inilabas naman noong March 28 na nataon sa kasagsagan ng pag-aresto kay FPRRD. Nakadagdag pa ang patuloy na kabiguan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tuparin ang mga ipinangako sa sambayan ng Pilipino, na pababain ang presyo ng mga bilihin, pagsugpo sa korupsyon, pamamahagi ng disente at maayos na housing units, pagsawata sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at iba pa. Kung matanda na po natin sa kanya pong rally noon, ang dami po niya pinangako. Yun na pong binanggit ng reporter ng UNTV. Yun po ang pangako na yun ay talagang lahat po ay napapako. At nadagdagan pa sa galit ng taong bayan nitong pag-aristo niya, pag-kidnap nila kay former President Duterte, na dinala po nila dun sa may Netherlands, The Hague, na kung saan doon po nakita natin ang bumulusok at kumukulong galit ng mamamayan sa ginawa nilang kalapastangan, katarantaduhan,
kademonyuhan kay former President Duterte. Patuloy pa natin panoorin. Yung trust rating ni BBM dahil sa pagkakaroon pagkadakip kay Pangulong Duterte. Yun din po ang isa sa dahilan ng pinaka nagpababa po sa rating niya po, yung mga pangako niya po na hindi po natutupad, lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin po o yung mga pabahay po, hindi niya po Yun, tama, diba? naisutupad po yung mga ganon. Saka ano po, lalong pahirap po ang buhay natin, lalo na po sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin po, lalo na po sa mga bigas po, kaya ang bumaba ang iyang rating ni BBM, ginawa niya sa PhilHealth, kinuha niya Yun, lahat, tama. kinuha niya ang NSS, at pira na sa bayan. Paano na kung magkasakit kami? Wala na pira ng mga anak ko sa PhilHealth, kinuha ni BBM, kaya langan ibalik niyan. Yung Tingnan natin, panoorin. Nakita nyo kanina, talagang galit na galit ang si nanay dahil po, totoo naman po, kinuha po ni BBM yun pong sobrang budget ng PhilHealth last year at nautusan po niya ang isa sa kanyang economic managers na si Ralph Recto na husband po ni Vilma Santos. At kung maalala po natin, ay tapos na po ang arguments ng Korte Suprema na kung saan tahasang inutusan si President Marcos, BBM, na kailangan maibalik ang sobra ng PhilHealth na kinuha nila last year. Kaya lang ang tanong, saan kukunin o ni BBM ang ganong budget na napakalaki? Kasi kung makita natin ngayon, kahit saan siya sumilip na ahensya ng gobyerno ay wala na po siyang mapagkukunan. Kaya kung napansin natin ngayon, ang mamamayan ay talagang naintindihan ang lahat-lahat ng pinagagawa nitong administration na to. Patuloy pa natin. Alam mo na kay BBM, maraming anomalya eh. Tama. Kaya yun siguro yung yung dahilan kaya bumaba yung ratings niya. Sa akin, sa palagay ko, hindi. Kasi hindi pa napapatunayan na siya yung nagpadala sa Netherlands. Diba? Ang tingin ko, merong ibang dahilan. Politika para Sinuhin yan. Wala Naging pong- positibo naman ang epekto kay Vice President Sara Duterte ng ICC arrest sa kanyang ama. Tama. Tumaas sa 42% mula sa 37% ang approval ratings ni VP Sara. ay siguro sa tiwala, nakikita naman siguro yung tiwala eh. Yun, tumaas yung niya kasi mga tao, kikita naman siguro yung medyo maganda yung malakad. Paano? Dapat i-impeach na si Juan, BBM. Hindi sa galit ni nanay, mutik niya mabanggit ang pangalan ni President Duterte. Okay lang po yan, patuloy po tayo, panoorin natin si nanay. si Sara, malaking tinulong ni Sara ni Duterte sa Pilipinas noong nag-COVID. Tama ba ako? Dapat sa presidente, di siya magpapano sa mga congressman. Kasi presidente siya masunod kasi kaya yung i-impeach si Sara Duterte. Nasabi niya, ay di bali, ipawalang bisa na dayon. Ay yung mga kongreso, gusto ipatulog eh. Maganda manghangarin ni si Bongbong Marcos. Kaso lang yung mga galamay niya, na si Presidente Bongbong. Dagdag pa ng netizens na sa halip si VP Sara ay si PBBM ang dapat ma-impeach. Ba't tulungan nila, lalong-lalo yung mga mahihirap sa ngayon. Puro politika na yung pinag-uusapan nila. Ang kahirapan ng mga mahihirap, hindi naman dapat nila baliwalain. Yan ang dapat sana isikasuhin nila. Kasi marami na nagugutom eh. Yung mga mababang sahod, ganun. Ay, kung marami ka pang pamilya, mga anak, ay wala. Wala pang komento ang Malakay. So kung nakikita natin dito, talagang ang taong bayan ay galit na galit talaga sa administrasyong Marcos dahil po wala po na talaga silang nagawa sa pinaka main problem ng ating bansa. Ito po yung kagutuman.
Kailangan kasi mapababa ang anumang bilihin, lalo na yung basic commodities, lalo na po yung bigas. Okay? Yun po kasi ang ipinangako kasi ni BBM nung siya po ay nangampanya. At isa pa yung hindi ko makalimutan, yun pong socialized housing. Hanggang ngayon, wala ho tayo nakikita kasi tawag nito, nangako po si BBM noon na every year mayroon po siyang output ng kanyang proyekto na pabahay na almost 1 million. Isipin mo, almost 1 million every year na siya po ay merong programa ng pabahay. Pero ano na po ngayon, mag-aapat na taon at yung pangako ay napapako. So mga kaibigan, marami po tayong ang tawag nitong hinaing, kahit siguro ako, kayo, lalo na sa mga OFW na talagang nagtitiis na maghanap buhay sa ibang bansa, na kahit malayo sa pamilya ay tinitiis po nila. Alam nyo po, lagi kong inuulit ng ating mga Pilipinong OFW, sa totoo lang po, kung wala pong OFW, matagal na pong bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan, dahil kayo po ang bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Okay? So, naway nagustuhan nyo po itong maikli nating presentation at nang maintindihan po natin ano po ang rason kung bakit bumagsak to 19% ang tiwala ng taong bayan kay BBM. Samantala, ang kanila pong inaapi na si VP Sara ay umakyat paangat ang kanyang tiwala o trust rating ng mga Pilipino. So, babayan po natin ano po ang kasunod na kaganapan sa tawag nito, itong administration ni Marcos hanggang o pagkatapos ng eleksyon. Marami pong salamat and assalamualaikum po sa ating mga kapatid na Muslim at sa ating mga OFW sa ibang bansa. Maraming salamat po. Naway patuloy kayong mag-subscribe sa atin at i-share nyo po itong ating channel para po makatulong tayo sa pamamagitan ng paghatid ng anumang kaganapan dito po sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyo.